contains may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Ito. Tumayo ka dyan, Art. Okay, isang magandang araw sa atin lahat, mga kakampi. Nakabukas ba yan? Okay. At syempre, of course, mga kaibigan, dito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. Na kung saan ay late na naman po tayo. Okay. At syempre, dito kasama natin, walang iba kung hindi. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga ating mga kasito, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kakampi, iba't ibang talakayan po ang inyong maririnig dito. Iba't ibang usapin. O ano ba pinuntahan natin ngayon? Ay doon sa Airport. Sa airport. O ano na ba mga balita natin dyan? Ay doon sa airport dahil bago yung district collector na si Collector Sanda ay natural ang patakaran ng kaugalian sa customs. Pagka bagong hepe, natural, bago rin yung mga pinagkakatiwalaan niyang hepe ng mga bawat departamento. Tulad nga nun, nakarating po tayo sa isang tanggapan na isang bodega ng Bureau of Customs dito po sa Fair Cargo. Sa Fair Cargo, yung pong chief ng formal entry at saka informal entry ay binago na rin po nung bagong district collector. Kaya yun ang Saan yan? Airport ba yan? sa airport, sa Naya Customs. Customs. Customs sa Port of Naya. So mahigpit na rin ngayon. Hindi, natural lang kasing kalakaran doon sa Bureau of Customs kapag nagpalit yung district collector o nagpalit yung customs commissioner, siyempre yung mga trusted na tao niya, yun ang ipinapalit din niya. Kaya yung sinasabi sa patakaran ng customs, walang nakakasiguro sa pwesto. Once na mapalitan yung boss nyo, siguradong tumanggap na kayo ng pagkatalo dahil siguradong papalitan din kayo. Yun ang nadinig ko sa isang hepe na dating hepe, naging ordinaryo na lang siya na appraiser. O yung tawag na examiner. Yun lang po yung nagiging pwesto ng mga dating section chief. Section chief lang naman po yan kasi iba naman yung deputy collector for administration, for collection, for operation. Iba-iba yung position ng deputy collector. Parang customs commissioner din. Meron siyang assistant deputy commissioner, meron siyang mga DEPCOM o deputy commissioner. Yun. Kaya yung mga deputy commissioner o deputy assistant commissioner ay hindi nakakasiguro yan sa pwesto. Once na nagpalit ng katulad nito. Leadership. Lideratura. Siyempre, yung trust and confidence, yun ang umiiral doon sa mga matataas na pwesto niyan. Kaya katulad nung custom commissioner na bagong itinalaga ng ating Pangulong Marcos Jr. na si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Yun, yung apat na deputy commissioner niya at isang assistant commissioner ay hindi na, yung assistant commissioner hindi na bago yun kasi
matagal nang kilala rin ng commissioner yon at medyo nakatimbre rin sa itaas sa Malacanang na hindi napalitan yon. Ngayon yung mga datihan Yung na... iba napalitan talaga. Oo, talagang puro bago yung pinalit Nakaupo na. ngayon. Oo, mga Baka nakaupo. reshuffle lang yan. Reshuffle. Hindi, talagang yung mismong commissioner ang nagre-request kay presidente na palitan niya yung mga dati. Okay. Hindi naman siya direkta magpapalit nun eh. Sa Malacanang din eh. Nagpapalit-palit din. Hindi pwedeng ang commissioner mag-order na sa dating upo na palit ka na, may papalit ako sa'yo, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwede. Okay. Sabagay, sa taas pa rin yun. Kailangan, Anyways, kailangan ngayon, susulat yung sa Malacanang yung commissioner. So ngayon ay na-reshuffle na, hindi pa naman. Na-shuffle na. Na-reshuffle Nung isang na. linggo pa. Okay. Oo. So sino mga bago ngayon? Mahigpit kunyari. Yung nandiyan dyan. Dito. Ito na yung mga bago, no? Dito sa akin, Ito. sa page ko na page 6. Okay. Sige. Tingnan natin, Army. Parang ngongo ako dito. Okay. So, tingnan natin kung ano na ba. Maya-maya po, tingnan natin. Gusto mo ng balita, yung mga balita natin sa BFAR. BFAR. Mm-hmm. BFAR, maraming nahuli kanina. Arby. Kahapon. Mga balitang may kaugnayan sa BFAR o sektor ng pangingisda. Pagbisita sa zona ng Pangulo at kritisismo mula sa Marine Advocate sa ginarap na zona nitong nakaraan, hindi nabanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Usapin sa pagsasaayos at pangangalaga sa ating marine at fisheries resources. Isang aspeto na kritikal para sa mga seguridad sa pagkain, kabuhayan ng maraming mga isda. Ito ay tinuligsa ng Marine Conservation Group na Oceana Philippines. Water quality assessment matapos ang fish kill sa Camarines Sur. Noong May 2025, nagsagawa kasi ang BFAR ng 5 na serye ng pagsusuri sa kalidad ng tubig sa Calabanga at Tinambak, Camarines Sur. Tapos ang malaking fish kill noong May 23, 2024, natukoy na mababa ang dissolved oxygen at mataas ang hydrogen sulfate at ammonia na posibleng dahilan ng insidente. Bumuo ang laboratory test at nakasalalay ang huling resulta sa BFAR Central Office. Pinagpatuloy ng BFAR ang paghimok sa kabataang Pilipino na pumasok sa sektor ng pangingisda. Sa pamamagitan ng Fisheries Scholarship Program, ang mga scholar ay tumatanggap ng tulong pang-tuition, 5,000 buwan ng stipend, 7,000 taon ng allowance sa libro taong 2025 ngayong panahon. Dagdagan ito ng 100 scholars na sumasaklaw sa 3 grant category. BFAR at PCG, kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Naglunsad ang BFAR kasamang Philippine Coast Guard ng programa para palakasin ang pangingisda sa West Philippine Sea at bigyan ng sektor ng mas maraming suporta. Samantalang pag-apila laban sa agresibong aksyon ng China Coast Guard nitong Hunyo taong kasalukuyan, mariing kinundila na naman ng Pilipinas ang water cannoning ng China Coast Guard laban sa 2 BFAR vessel na nagdadala ng supply para sa mga mangisda sa Zambales. Iginit ang PCG na karapat dapat ang misyon na iyon na naaayon sa Philippine Maritime Zone Act at UNCLOS.
samantalang graft complaint laban sa BFAR official. Itong Hunyo din, may dumating na graft complaint laban sa ilang opisyal ng BFAR at joint venture ng dalawang pribadong kumpanya. Okay, yan ating balita sa ating BFAR. Balik tayo. Ha? Okay, balik tayo naman sa ating programa for today. At siyempre, masasabi nga natin ay, so nagkaroon ng mga reshuffle. POC Nepomuceno naglabas ng landmark na patakaran sa anti-conflict of interest upang itaguyod ang mabuti at mabuting pamamahala at transparency. Paano mo masasabi yon? So dito, may nakita tayo, masayang nanumpa kamakailangan ng 3 matikas na Custom Deputy Commissioner. Tama? Oh, yan. Yan, from Intelligence Group, Romeo Alan R. Rosales. Oh, yan. Kilala mo yon? Oh, siyempre. Siyempre. Matagal na sa custom. For Enforcement Group, AFP Retired General Defcom Nolasco K. Batan. Tama ba ako doon? Batan. Batan. For Assessment Operation Coordinating Group, Deputy Commissioner Attorney Agaton Teodoro O. Ubero. Tama? Oh, yan, mga... Kabilang na ang matikas na IG Director Thomas M. Narcisse. Kay butihing Custom Commissioner Ariel P. Nepomuceno ng Bureau of Custom. Bakit ba nagpalit-palit para daw sa interest ng marami? Bukod doon sa, kasi diyan, pagka may mga reklamo tungkol sa nasagasaan mong mga matataas na kalaban o mataas na nasa taas, mga nagsumbong doon sa Malacanang, ay sigurado tatablayin ka na dyan. Marami naman nagre-reklamo talaga. Di ba? Tulad niyan, yung sunod-sunod na rate nila sa mga botega na nagre-reklamo yung mga negosyante na binayaran na nila daw sa Bureau of Custom, kanya nakalabas yung mga kalakal nila. Tapos hahabulin uli. Tapos hahabulin, sisilipan na ng butas na keso mayroon kulang na dapat pagbayaran, ganun-ganun. Yun yung na ireklamo sa Malacanang. Bukod doon, maaaring may kamag-anak sa Malacanang yung nasagasaan na gano'n. Natural na alis talaga. Alis pero talaga. Hindi siya pwede mag-alis kung regular ka, di ba? Yung sa civil service, kung regular ka, hindi ka pwede mag-alis. Regular ba itong mga to? Hindi, co-terminus lang yan. Kasi matataas na tao. Basta matataas na posisyon, walang item yan. Co-terminus lang. Kaya nga, retired di ba? AFP Retired General, mga ganon. Yung mga, mga, wala ka na sa serbisyo, sa gobyerno, kaya ka kinukuha ang terminus para pagbigyan ka ng Pangulo. Pero pag umalis na yung Pangulo, tapos na yung term niya, alis ka din. Natural, umalis ka na rin. Ngayon, kung wala kang kahiya na nagpapatumpik-tumpik ka pa, mapapahiya ka dahil yung papalit na presidente, sigurado tatanggalin ka rin. Yun ang kalakaran sa gobyerno natin. Kanya may kasabihan dyan, walang katsak na katiyakan na pwesto ka. Sinasabi din dyan Kaya magtino ka. Hindi, kahit matino ka nga Yung nga matino ang tinatanggal, ano ka ba? Di ba? Lalo yung dalawang klase, dalawang uri ng kanyan sa gobyerno Pagka matapat ka sa serbisyo, ayaw mo tumanggap ng lagay o isusumbong ka din. Kasi hindi ka tumatanggap ng lagay. Tatanggalin ka rin. Oo nga, may mga kung malakas ka naman tumanggap, sasabihin din sa'yo, tanggalin mo rin yan dahil malakas tumanggap. Kaya wala. Alam mo kung saan ka pupunta Walang security of tenure. Yun ang diba? sinasabi ng... So yun ang lagi natin binabanggit, walang security of tenure. Pag naman meron kang seguridad, ikaw naman ang
o servisyo sa buhay ng mga... Okay. Sige, greetings. Hi to Coast Guard Captain Jeffrey F. Collado, Commander Headquarters Service Group of the Philippine Coast Guard for the job well done. Batid niyo po ba ang mga katoto na itong si Captain Collado ang nag-design ng lahat ng pagbabago sa PCG? National Headquarters tulad ng VIP Lounge, Plug Lounge, Conference Room at Function Room, kabilang na ang renovation ng mga tanggapan ng ating butihing PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Congrats sa lahat ng mga idea, nagpabago at naging sanhi ng pag-unlad sa paningin ng balana. Mabuhay ang PCG, mabuhay tayong lahat, mga katoto. Hi to OMMC, ICU, Dr. Luigi Francisco. Pumalik ka siya? Dr. Luigi? Hindi pa. Ito, hi to... Nalipat siya sa ICU. Sa ICU ng Ospital ng Maynila. And Internal Medicine, Dr. Jarmia Margalo, Ros Adornado, Micaela Gabriel, Martin at Hilario Lucky. Heart Station, Department Clinic, Sheila Rodriguez, Karina Dumagoso, Nel Salvador, Diob Ann De La Torre. God bless sa inyo. More, kumusta? Kay Workaholic ENT Head, Dr. Princess Joy Caraan. Assistant Head, ito hindi napalitan itong mga to, no? Assistant Head, Dr. Diane C. At Jacob, God bless po sa inyo lahat, ha, mga katoto. Hi to Medical Laboratory Head, Evelyn Salcedo, Assistant Head, Celeste, at Jury, God bless you more. Mga katoto, hi to our young friends, Dr. Bien, tama ba ako? Vivian Juperez. Welcome to OMMC. God bless you, mga katoto dyan, ha? At siyempre, hi to Philippine Orthopedic Center, Hospital Director, Dr. Brix Pujalte Jr. na nagmana sa ama nitong si Dr. Pujalte Sr. na nag-iwan ng isang alaala. Anong alaala? Hindi anak yan, ha? Sa magandang serbisyo sa... Yun, magandang serbisyo. At syempre, ang Philippine Orthopedic din ay may mga beauty secretary sila. Si Miss Jing Adriano. God bless you more, mga katoto. Hi to POC OPD. Yung si Dr. Baron, Dr. Robin Medalye, at Dr. Gina Espinosa. Hi to POC X-Ray Records, Head Gina Geronimo, Maribel, Ronnie, and Marvin. Sa inyo pong nandyan sa POC OPD, magandang araw po and more power. God bless, mga katoto. And hi to Isabelita M. Estrella at Director's Office. Secretary Staff, Miss Rowie S. Bulaong ng Tondo Medical Center. God bless. Hi to Medical Social Service Head, Leonida Lagumbay. And to Cecilia Nova, Jenny, Archie, John Rex, Shalom, Joy, and Gaida of GAT Andres Bonifacio Memorial Center. And hi to MHD Dr. Criselda Coroza, Head District Officer of District 1, Manila. God bless you po, mga katoto dyan. Hi to Beauty Queen, Attorney Edith Napalan, Chief City Treasurer Office of Bacoor City Province of Cavite. And Assistant Chief Carol Marges, same as their staff, Maria, Florentina, Roslyn, and Christina. God bless you more, mga katoto. And hi to Attorney Marites Tamayo, Registered of Deeds, and RD Examiner Darwin Bantillas of Bacoor City Province, Cavite. God bless po sa inyo lahat. Pagdating sa usapin ng pagre-relax, usaping double cards, lalo sa mga kalapit na tanggapan sa paligid ng Intramuros, mga katoto, kung nais nyong masarap na lutong Pinoy na chibog, mag-aliw at mag-relax habang nakikinig ng live acoustic at folk songs, magtungo po kayo sa iTop View Cafe and Restaurant, 4th floor, roof deck, Intramuros Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Mag-enjoy po kayo dyan and relax. Siyempre, magdala kang pera. Diba? Okay. Ano masabi mo doon? Maganda yan dahil talagang karapat-dapat na pagbabatiin yung mga taong yan. Dahil unang-una sa Ospital ng Maynila, sa Orthopedic, Philippine Orthopedic Center,
Yung mga talagang tumutulong, lingkod bayan na sa mga pasyente. Kaya tamang batiin lang sila upang magkaroon ng high moral ang mga masipag at may Pag masipag, kailangan binabati. may malasakit para sa ating mga kababayan. Diba? Binabati ko rin ang ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810. Lalo na ang ating mga past president, past governor, past district governor. Binabati ko kayong lahat at lahat ng may mga kaarawan dyan pasok sa ating buwan ng Agosto. Happy birthday sa inyo lahat. Arby, happy birthday daw. Sa ating ding mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary na naglilingkod ng tapat at sincere sa kanilang tungkulin, lalo na pagdating sa karagatan. Sila po yung tumutulong sa ating mga mangingisda pinaglalaban sa West Philippine Sea. Ang kanilang hanap buhay na patuloy na binubuli ng mga Inchik o Chinese Coast Guard sa kabila ng ating teritoryo sa ating bansa, inaagaw pa rin itong hanap buhay ng ating mga mangisda. Kaya salamat sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. Lalong-lalo na ang ating butihing commandant, Admiral Ronnie Hill Gaban. Congratulations, Admiral Gaban. Nag-i-attorney na sa'yo ka. Diba? Ay, sa ating mga kasama sa Philippine Eagle, kuya-kuya, ate-ate, bunso. Yan yung mga passport ng ating Philippine Eagle. Manila South Aduana Eagles Club. Okay. So, Arby, tayo muna yung magpabalita sa ating Talakayang Pinoy. Okay. Habang inaayos pa niya. Sa ating Talakayang Pinoy, mga balita, naka-recover ang Philippine Coast Guard ng lumulutang na debris ng rocket na may tatak na People's Republic of China. Ito'y sa baybayin ng Luoc Occidental, Mindoro nitong Agosto 14 ngayong taon. Natagpuan ito ng isang mangingisda sa isang nautical mile mula sa barangay Bonbon at agad iniulat sa otoridad. Ang debris gawa sa alloy na may sukat na 10x14 talampakan ay may nakapintang bandila ng Philippine Red Cross. PRZ. Nailipat sa sitio Balaguen, Barangay Baliig para sa ligtas na ng pag-iingat at investigasyon. Tuloy na alam ng PCG ang publiko na i-report agad ang mga anumang kahina-hinalang bagay na makikita sa dagat. Samantalang pinalakas ng Philippine Coast Guard ang ugnayan nito sa Conrad Adenauer Stiftung Philippines na sa pamamagitan ng courtesy visit ni Country Director Daniela Brown sa PCG. Sa National Headquarters Manila nitong Agosto 14, inilaki ni Admiral Ronnie Hill Gaban at Brown ang kasalukuyang MOU na naglalayong magpatupad ng policy dialogues, capacity building at iba pang inisyatiba para mapalakas ang kakayahan ng PCG sa pagharap sa mga hamong pang-maritime. Ipinaliwanag naman ng Bureau of Customs na ang usapin ay inaaksyonan sa pribadong paraan kasama si Ms. Padilla
Kinikilala ng BOC ang karapatan ng publiko na maghayag naman ang hinaing sa social media, ulit para sa privacy at direktang makipag-ugnayan sa mga nagre-reklamo. Tiniyak naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na lahat ng beripikadong reklamo ay aaksyonan ng patas, anuman ang pinagmulan. Nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA kasama ang PIDEA at NAIA IATIG o IADITG ang higit 15 kilo ng kush at marijuana mula sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 nito August 15. Natuklasan ang 16 na pakete ng pinatuyong dahon matapos dumaan sa X-ray, physical inspection at canine sniffing. May kabuang bigat ito ng 15,078 gramos na tinatayang nagkakahalaga ng 32.6 million. Ipinasa na sa PIDEA ang droga para sa investigasyon habang tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na patuloy ang BOC sa pagpigil sa pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Hinati naman ni Captain Jomar Q. Algu ang buong crew BRP Suluan o ang MRR 54406 sa kanilang tapang at husay sa kanilang misyon sa katubigan ng Bajo de Masinloc, Zambales. Hindi naman matatawaran ang inyong dedikasyon sa tungkulin at pagmamahal sa bayan. Ang inyong sakripisyo at kabayanihan ay patunay na magtatatag at handang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa ating karagatan. Yan ang kabuang balita natin dito sa ating Talakayang Pinoy. Suki, parang kakaunti na ang tinda mong isda ah. Oo, matumal ang huli gawa ng pabago-bagong panahon. Sakto ka sa bagong proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung Fishcore Project. Tututok yun sa pagpapabuti ng pangisda sa baybaying dagat para mapalakas ang seguridad sa pagkain at protektahan ng pangisdaan. Ah, ito pala yung sinasabi ng BFAR na magpapalawak sa benepisyo ng pangingisda sa 11 regions na sakop ng FMA 6 at 9. Tama. Ang Fishcore Project ay isang World Bank funded project na pinagtutulungan ng BFAR, PFDA at NFRDI. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga
Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At syempre, ang Baby Park Hotel. Okay, sige. At ano na ang mangyayari ngayon? Ano na, di ba, yung presidente na tinatawag dito sa BOC? Natuloy na ba yun? Tuloy. Ano na nangyari? Balita. Di pinapadala ni Commissioner yung mga officer para bago mag-oath-taking, ma-meeting niya muna yung mga officer. Kanina, tinawagan ko yung chairman ng board. Abisuhan itong mga officer na magseset tayo ng courtesy visit sa ating commissioner. Ngayon, pagka sasabihin ko sa commissioner na pwede nang isama yung mga officer. Kapag sinabi ni commissioner, sige, ganong oras, ganong araw, gumayak na sila para daling ko sila lahat doon. Hindi, parang ang opisina, bibigyan sila. Yung mga ganon. Opisina, bibigyan sila. Susunod na yon. Kapag nabuo na, siguradong hahanap na yung dahil una-una meron ding renovation, general renovation yung Office of the Commissioner. Lilipat din sa building sila na private. Doon muna pasamantalang mag-office dahil re-renovate nga yung lumang building ng Commissioner's Office. Okay. Yun ang doon. Kaya sana nga bago dumating doon, makapag na tayo. Makapag-courtesy call, tapos schedule na yung taking para sa ganun, makahanap din sila ng opisina natin sa Bureau of Customs. Di ba meron naman dati? Kaso na tanggal na yun. Hindi, nung inako pa ng dating commissioner. Hanggang ngayon? Hindi na, dahil wala na sila, ginawang opisina rin ng Bureau of Customs yun. Okay. Wala na place. Wala na kayong place. Hindi, yun nga doon sa gagawin na renovation ng opisina ng Customs Commissioner, baka doon isingit. Okay. Sige. Arvin, nagdala kayang Pinay na ba tayo? Ha? Balita? Balita? Okay. Kasi naririnig. Yeah. Okay. Inapos ko nga yung binabalita mo yung mga pagdala ko. Oo nga. Kasi balita nga daw. Okay. Kumusta? Tingnan natin nga, Arvin, may bago ba tayo sa Ito ka muna tumutok. Doon sa balitang natin. Panahon? Ulat panahon? Okay, sige. Habang inaayos mo, balita ngayon ha. Yung binabanggit mo, ay ano na ba ang nangyayari ngayon sa sitwasyon dito sa Pilipinas natin? Hindi matutuloy ba o matutuloy ang eleksyon para sa sangguniang kabataan at saka dito sa mga chairman natin, mga sa barangay napirma na ni Pangulong Marcos yung junior, yung eleksyon na yan ng hindi matutuloy, di ba? Postpone. Na-postpone na yun, pero sa isang taon. Pero hindi daw pwede, sabi naman ni Makalintal. Bakit? Wala daw sa batas yun Bakit nangyayari? Sabi. Yun ang sinasabi. So, hindi pa natin alam. Nasa SC pa SC isip muna. Sa Supreme Court muna hindi na titingnan kung mababago o hindi. Diba? So, yun. Tingnan natin. Pero handa pa rin. Kung sakasakali, handa naman daw ang COMELEC na matuloy o hindi. Handa naman daw sila. May pondo. Malamang, napondohan na talaga dahil matagal pinag-uusapan yan Tsaka baka kung sakali, di ba, nagkaroon ng mga pag-a-apply, anong tawag doon sa gano'n?
na Yung mga rehistro. baguhan, o nagparehistruhan, 10 araw, tapos na yon at nakakuha naman sila ng Malaking bilang. malaking bilang, sabi nga. Ah, Ngayon, baka yung iba pa, baka ituloy pa sa susunod din yung iba. Kung hindi matutuloy ang eleksyon ngayon. Ganun na nga. Once na matutuloy sa isang taon ng 2026 sa November, sigurado bago 4 na taon daw yun. 4 na taon na. 4 na taon na yung kwan. Pero hindi na sila makakahabol after. Hindi na, di ba? Hindi na, tapos na kagad yung term niya ron. Oo naman, para mabigyan nyo naman ng pagkakataon yung iba. Dapat, di ba? Okay, Arby, ano ba yung bago? May binomonitor nga tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Tropical Depression Juaning. Kanina nga alas 4 ng hapon, ito ay huling namataan na nasa may layong 555 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong hilaga ng mabagal. Etong bagyong nga ito ay wala naman tayong nakikitang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, kahit sa mga susunod na araw. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan nga natin yung easterlies ang makakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin na ito ang magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Kaya inaasahan nga rin natin na magiging maulan sa lugar ng Apayao, pati na rin sa Ilocos Norte. Iyan naman ay sanhi ng trough ng tropical depression sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga lugar na inaasahan natin na uulanin sa mga susunod na araw at ngayong araw ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mas maaliwalas sa panahon ang inaasahan natin, pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor din tayong cloud clusters sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong mga cloud clusters na ito ay hindi natin nirule out yung posibilidad na ito ay maging isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito naman ang pinakahuling track netong bagyong si Juaning. Nakikita natin na posible na nga itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning. At nakikita rin natin na throughout the forecast period ay mananatili ito as tropical depression, pero ang paglakas nito at mag-intensify as severe tropical storm ay hindi nga rin natin nirule out. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, nakikita natin na patuloy pa rin yung maaliwalas na panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon area. Pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ng temperatura bukas sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius. 16 to 22 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 31 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 34 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 32 degrees Celsius sa Legazpi at 23 to 31 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura bukas sa may Puerto Princesa ay 26 to 29 degrees Celsius at 27 to 30 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para sa lagay ng panahon bukas sa Visayas at Mindanao, nakikita nga natin na maulan pa rin sa Eastern Visayas, pati na rin sa buong bahagi ng Mindanao area. Kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas area, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura bukas sa Cebu ay 25 to 34 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius sa may Davao at sa may Zamboanga naman ay 24 to
to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakita natin sa Legazpi City, pati na rin sa Mimaropa, Wednesday to Friday, inaasahan natin ang maulan na panahon. Sa Metro Manila naman at Baguio City, pati na rin sa malaking bahagi ng Luzon, inaasahan natin na magpapatuloy ang fair weather condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, sa may Batangas at Cavite by Friday, posible nang maging maulan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius, 16 to 22 degrees Celsius sa may Baguio City at 24 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Visayas area, sa Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City at malaking bahagi nga ng Visayas, nakita natin na patuloy pa nga rin magiging maulan sa lugar nila. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Iloilo City at 26 to 31 degrees Celsius sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Mindanao area, sa Cagayan de Oro City, sa may Zamboanga City, pati na rin sa may Caraga, sa may Northern Mindanao, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Wednesday until Friday, posible ngang maging maulan sa kanilang mga lugar. Sa Metro Davao naman and the rest of Mindanao, Wednesday until Thursday, posible maging maulan, pero pagdating ng Biyernes ay posible na gumanda ang panahon, kung saan may mga chance na nga lang ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 24 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius rin naman sa may Cagayan de Oro City at 23 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:17 ng gabi at sisikat bukas ng 5:43 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat. Okay, mga kasama, ang mga kaganapang nangyari ngayon sa West Philippine Sea mula nung Hulyo, no? Nakitaan ng 23 Chinese vessel sa West Philippine Sea ayon sa ulat ng Navy official. Nakita na 23 Chinese vessel sa West Philippine Sea ayon sa ulat ng Navy official itong Hulyo 30 ngayong taon. Isang insidente naman ng halos pagkabanggaan sa pagitan ng Philippine Coast Guard, PCG vessel at Chinese Coast Guard ship ang naitala noong Agosto 16. Ito lang to, malapit sa Capones Island sa Zambales. Patuloy naman ipinaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea kahit na may mga agresibong aksyon mula sa China. Ayon ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit masikip na guys. Ayon naman sa National Maritime Council, maaaring sinusubukan ng China na takpan ang kanilang embarrassing na insidente sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtaas ng presensya nila sa lugar. Meron daw atang fatalities na nangyari sa nabanggaan. Siyempre. Sa pagkabuang sitwasyon, ang West Philippine Sea ay isang mahalagang lugar para sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa likas na yaman nito, kundi pati na rin ang estratehikong lokasyon nito. Daanan kasi yan, di ba? Ng iba't ibang mga barko galing sa iba't ibang lugar. Ang Pilipinas ay patuloy na nakipag-usap sa China tungkol sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Ngunit walang konkreto pang resolusyon. Ang Armed Forces of the Philippines at PCG ay nanatiling alerto at handa sa anumang sitwasyon na maaaring lumitaw sa West Philippine Sea. Ayun po ang kabuuan, ang update natin. Siguro talakayin mo ngayon yan. Ha? Yung sinisisi raw ng Chinese yung RB? Coast Guard, di ba? Siya lang.
Sige. Paano nila sisihin yung Coast Guard? Samantalang sila yung pumapasok sa teritoryo natin, di ba? Siyempre, strategy nila yun eh. Oo nga, alam natin yun. Yung pagsisisi sa Pilipinas, malabo yun. Yung mga ganong style na para sisihin mo yung Pilipinas. Ikaw tong napakalayo mo sa bansa mo. Pumasok ka na sa distansya ng teritoryo ng Pilipinas. Hanggang sa nambubuli ka nung ilang taon na yung binubuli niyo ang Pilipinas. Ang buting at may diplomasya pa na natatangi pa ang ating bansa na igalang sila. Dahil nga ako sa ibang bansa yan, baka nagkagiyera na, di ba? Dahil nga doon sa ayaw natin ng gulo, dahil ang gulo madaling pasukin. Pero mahirap labasan. Kasi ihahalin tulad natin sa iba't ibang bansang nagaganap ng mga giyera ngayon. Tulad ng sa Ukraine, sa Russia, sa Israel. May pinakamahirap na mangyari ang magkaroon ng gulo o giyera sa bansa. Lalo yan, ang laki ng bansang China. Siguro mga minuto lang tayo pagka pinaulanan tayo ng mga missile yan. Ubus na tayo lahat, patay na tayo lahat dyan. Kaya iniiwasan natin yung gulo. Ayaw nating malipol ang ating mga kababayan na mamatay lahat ng walang kalaban-laban. Kaya hanggat maaari, yung diplomasya, pasensya, yung ginagawa natin ng ating bansa, partikular na ang ating Pangulo. Talagang hindi nila mapapagalit ang ating Pangulo at ating mga kapwa Pilipino tulad ng Coast Guard, na Armed Forces. Hindi talaga mag-high blood yan, hindi mapipikon dahil nga unang-una iniisip nila yung kanya-kanyang pamilya at mahirap na magsimula yung gulo. Madaling simula ng gulo pero mahirap labasan. Kasi Suki, parang kakaunti na ang tinda mong isda Oo, matumal ang huli gawa ng pabago-bagong panahon. Sakto ka sa bagong proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung Fishcore Project. Tututok yun sa pagpapabuti ng pangisda sa baybaying dagat para mapalakas ang seguridad sa pagkain at protektahan ng pangisdaan. Ito pala yung sinasabi ng BFAR na magpapalawak sa benepisyo ng pangingisda sa 11 regions na sakop ng FMA 6 at 9. Tama. Ang Fishcore Project ay isang World Bank funded project na pinagtutulungan ng BFAR, PFDA at NFRDI. Kaya yung mga katoto, yung paliwanag natin sa issue sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard, alam na nakararami, lalo na sa mga ibang bansa, ang nagaganap at ginagawang pambubuli ng Chinese o ng China dahil nga doon sa ilang taon nilang ginagawa yan hanggang sa kasalukuyan ay hindi nila makuhang mapagalit ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng Armed Forces at ang Philippine Coast Guard. Dahil sa katwiran natin, hindi naman madaling gumawa ng gulo, pero mahirap labasan ng gulo. Buti kung away na suntukan lang yan, o barilan, o away ng pamilya. Away ng pandaigdigan yan. Kaya hindi biro yung mga magaganap na pangyayari dyan. O lalo-lalo nga, wala tayong pwersa sa gera, kulang tayo sa gamit, kulang tayo sa
o mga equipment na heavy na missile, talagang talon-talo tayo dyan. Yun ang inaalala natin na mahirap mangyari na maubusan ng pamilya o magkamati tayo na walang kalaban-laban. Kaya doon na lang ang ating pagpapasensya o pangunawa. Diyos na lang ating tinatawagan o sinasangga para mabago ang isip ng mga kalaban natin o ng mga nambubuli sa atin. Kahit na yung ibang bansa na kita nagpapahiwatig ng kanilang pagtulong sa ating bansa dahil doon sa pang-aping ginagawa ng bansang China. O, di ba nandiyan ang ating New Zealand, Switzerland, Canada, Japan, unang-una na ang US. Talagang handa po silang tumulong. Pero ayaw din ng ating Pangulo na lumaki ang gulo. Mantakin nyo mga katoto, pagka nagsimula ang giyera, okay, makakatulong sa atin yung malalaking bansa na yan na nakapaligid. Sa lapit natin sa China, sa layo ng mga tutulong sa ating bansa, baka segundo o minuto lang natunaw na tayo sa kabobomba ng mga missile. O darating ang mga responde nating malalakas na bansa. Pero matutulungan tayo, kanya lang marami nang mamamatay sa atin. Talagang yung dadanak ang dugo sa ating bansa dahil sa lakas ng puwersa ng ng bansang China sa mga pakakawalan nilang mga missile o mga rocket o naman na makakaperwisyo o makakasagabal o sa matutunaw ang ating bansa, mamamatay ang ating mga kababayan nang wala namang kalaban-laban. Kaya talagang marapat na huwag tayong lumaban o magpakumbaba para sa ganun hindi matuloy ang giyera, hindi lumaki o lumawak ang pag-aalitan. Tulad yan, pinipilit nilang sakupin yung West Philippine Sea o yung mga isla natin sa baybaying dagat ng Pilipinas. Bakit nila kinukuha ang pilit yan? Dahil nandun ang mga mina na alam nilang makakadagdag ng kabuhayan sa kanila. Unang-una yung mga pinagkukunan ng mangingisda na mga nanghanap buhay na mga isda. O natuklasan nila na maraming isda na makukuha ron sa dagat na yon. Kaya hinahatian tayo ron. Tinatakot yung mga mangingisda o mga mangingisda natin para mabulabog o mabuli, matakot, para sila yung aagaw ng lugar na yon na magpapatuloy ng hanap buhay na dahilan na para mamatay ang kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. Yun po yung mga masamang isipan ng bansa China. Gusto po nila sila lang ang mabuhay. Dahil dinadaan tayo sa palakasan, malakas na bansa sila, tinatakot tayong pilit, inaasar o binubuli, para wag nating ipaglaban yung mga mangingisda doon sa kinabubuhay nilang dagat na maraming isda. Yun po yung ginagawa nila. Hindi lang yung pagkuha ng ating teritoryo, kundi yung papatayin ng hanap buhay ng ating mga mangingisda.
Kaya yan po yung tandaan nyo mga katoto. Yun ang dahilan kaya nila gusto sakupin yung karagatan ng sakop ng Pilipinas. Dahil nandyan doon sa karagatan, unang-una yung yaman dagat. Pangalawa yung mga mina ng langis na natuklasan, malamang natuklasan na sila natuklasan na nila sa mga islang nais nilang kamkamin. Dahil nga matagal na nilang sinosurvey itong lugar na to. Kaya positibo silang nagngingit-ngit na sakupin yung lugar na yon. Dahil nga doon sa marami silang kabuhayan na maidadagdag sa kanilang bansa. Kaya manalangin na lang natin sa Panginoon na huwag magwagi sila sa kanilang masamang intensyon. Kasi tanging panalangin lang ang ating sandata upang mahadlangan yung mga masasamang balakin o masamang intensyon ng bansang China. Talagang yun po ang nakikinikinta ko sa opinion ko. Ang hahabol nila, hindi lang makuha yung mga isla na nakapaloob sa ating bansa, kundi yung mga yaman dagat. Yung mga dapat na lang na masakop para sa pabor sa mga mangingisda nila. Kasi alam nila nanditong mina ng mga isda sa karagatan ng bansa ng ating teritoryo. Kaya talagang ini-interest nila yung lugar na yan. Kaya kahit na anong asar ang ipakita nila sa ating Philippine Coast Guard, sa ating Armed Forces, talagang mananahimik tayo. Magbibigay na lang tayo ng katuwiran upang maintindihan nila yung kasakiman nila, yung iniisip nilang kawalangyaan. Yan po yung yun talaga yung mangyayari. Kaya nagparamdam na lang ang Diyos o ating mighty God na yung karmang binigay sa kanilang pagkakabangga ng kanilang dalawang pag-aari ng China barko, isang pangitain yun na karma na yun dahil pinipilit nilang sakupin yung hindi kanila. Samantalang ang laki-laki na ng area ng China, ang dami ng populasyon nila, mayamang bansa, bakit kaya naghahabol pa sa atin, nainggit sa atin? Kaya sa susunod, tatalakayin po natin muli, mga katoto, yung mga pambubuli niya ng bansang China sa ating mga kababayan, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines. Mga katoto, wala na po tayong oras, kanya hanggang dito na lang po tayo sa ating oras ng programa. Sa Miyerkules po, tatalakayin natin muli yan. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong Mapagpalang Ama, Diyos na masalangit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan niyo po kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang panahon nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ang lahat ng ito. Pagpalang ang Diyos ang salangit.
sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo ay Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen.